Sa iba pang balita, hindi matatawaran ang katapatang ipinakita ng mga bayaning Pilipino sa pakikipagdigma laban sa mga Hapon noong World War II. At kasabay ng paggunita sa araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week, ibinigyang pugay ang mga nasawi at ang nabubuhay veterano na ngayon patuloy na tumatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ang detalye hahatid naman sa atin ng aming kasama si Haji Camino. Sa aming pagtungo sa Corregidor Island sa Cavite para sa pagbibigay pugay sa mga bayaning Pilipinong nakipagdigma laban sa mga Hapon noong World War II, nakilala ko ang 71 taong gulang na si Lolo Ricardo. Isa lamang siya sa mga Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Kwento ni Lolo Ricardo, bagamat kulang-kulang sila sa gamit at armas, hindi ito naging dahilan upang umatras sila sa laban. You know, we lack ammunition. During that time, we lack ammunition. Very few firearms we have. So at least we have to fight according to our strength. Also, you have the heart and you have the courage to fight the Japanese, because the Japanese were the worst aggressor in the Philippines. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan, itinuloy pa din ni Lolo Ricardo ang laban. Mapalad siyang nakaligtas mula sa digmaan at ngayon isa sa mga nakakatanggap ng pensyon mula sa pamahalaan buwan-buwan. 5,000 plus 1,700 disability. 6,700 ang tinatanggap ng veterano na enjoying disability benefit of 1,700. Kasi TAD, yung TAD, at maraming nabigyan din dahil that benefit starts on April 9, 1994. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga veterano, lalo na sa usapin ng serbisyong pangmedikal. Ayon kay Defense Undersecretary Eduardo Batak, mahalagang bigyang pagkilala ang kontribusyon ng mga veterano dahil sa kanilang ipinakitang katapangan, kung saan naging resulta ang tinatamasa na natin ngayong kalayaan. Marami namang plano ang Philippine Veterans PVAW para sa mga retiradong sundalo upang tuluyang maabot ang target na walang babayarang kahit magkano ang mga ito sa kanilang hospitalization. Nilalakad natin kasama sa agenda yon na dagdagan nila yung compensation. So parang ang nagiging bottom line, bago natin makumbinsi ang Amerikano, dapat tayo gandahan din natin, taasan din natin yung binibigay natin sa ating mga veterano. Of course, tuloy-tuloy yung sa hospitalization. Ang gusto mangyari ang advocacy natin, no veteran should pay for his own medicine. Lalo na yung World War II, tama lang naman yun, hindi ba? Mahalagang kilalanin ang naging kontribusyon ng mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay noon. At ngayong ika-72 taon ng araw ng Kagitingan, huwag sana nating ibaon sa limot ang sakripisyo ng veterano na naging gabay sa landas ng pagbabago. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.